Partidong Demokratiko Pilipino o PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nakipag-alyansa sa tatlong partido ng bansa. Tatlong senatoriable pinangalanan na at inendorso na para sa 2025 midterm election. At taong bayan tila nanawagan na sana'y tumakbo at sumanib ang sagip party list na si Rodante Marcoleta sa partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP laban at nanawagan na sana'y tumakbo bilang senador para sa 2025 midterm election. Kumpirmado na nakipag-alyansa na ang Partido Demokratikong Pilipino o PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at tatlo pang partido ng bansa. Ito ay ang Partido para sa Demokratikong Reforma o Partido Reforma ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez, ang Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belhica at ang Mayor Rodrigo Rua Duterte National Executive Coordinating Committee o MRDN-ECC. Ang paglagda sa kasunduan ng apat na partido ay isinagawa noong Biyernes kasabay ng Philippine o ng Philippine National Assembly sa De Leonor England Resort sa lungsod po ng Davao City. Tinatayang nasa mahigit 1,200 opisyal at miyembro ng PDP mula sa buong bansa ang dumalo sa naturang National Assembly. Kasabay rin ito ay inendorso ng PDP ang tatlong senatoriable para sa 2025 midterm election na si Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo at Philip Salvador. Samantala, ipapakita at ipagpapatuloy naman ng de-electionist senators ng Partido Demokratikong Pilipino ang tatak na serbisyo ng partido kung lulusot sila sa 2025 midterm election. Ito po ang inihayag ni Senator Bato de la Rosa ang National Assembly ng PDP sa Davao City noong ika-20 ng Setyembre. Saad pa dito, kanilang ipagpapatuloy ang serbisyo para sa mga Pilipino sa gitna ng kinakaharap nilang political persecution. Ipapakita rin nila na sila'y tatakbo at magiging politiko para magserbisyo, gumawa ng maayos at hindi manira sa kapwa. Hinikayat rin ito ang kanyang mga kapartido na ipakita ang tamang pagserbisyo at huwag pumunta sa gutter politics. Tiniyak naman ni Senator Christopher Bongo ang kanyang commitment sa public service sa sabay ng pagtanggap sa endorsement ng Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban para sa 2025 senatorial midterm election sa idinaos na National Assembly ng partido sa Davao City noong Biyernes. Sigo kasama sina Senator Bato de la Rosa at veteran actor na si Philip Salvador ay opisyal nang inominate upang tumakbo sa nalalapit na senatorial election. Lumikha rin ang partido ng isang special committee upang pumili ng iba pang posibleng senatorial bets na susuportahan nila para sa 2025 midterm election. Hiniguro rin niya na ipagpapatuloy niya kasama sina Senator Bato at Philip Salvador ang isang gobyernong may tapang at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino sa naturang asembleya. Inihayag rin ni Senator Bongo ang kanyang labis na pag-appreciate at pagpapasalamat sa mga Dutertes at sa kanilang positibong impluensya sa kanyang career as public servant. Rin niyang pinagtibay ang kanyang prinsipyong tapang at malasakit na inilarawan niyang pagpapatuloy ng legasiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sunod dito ay hindi naman mapigilan mismo ng marami sa ating mga kababayan na tila manawagan na sana'y tumakbo at dapat raw sumanib ang sagip party list na si Rodante Marcoleta sa Partidong Demokratikong Pilipino o PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sana'y tumakbo ito bilang senador para sa 2025 midterm election. Dahil ayon pa sa kanila, nararapat raw talaga si Kong Marcoleta sa pagka-senador dahil totoong may takot sa Diyos, matapat, matapang at totoong may malasakit at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Sana dito ang kanyang paninindigan na itama ang mga mali o kabulastugan umano ng Senado at Kongreso at ang gobyerno ngayon na tila hindi na raw naaayon sa batas ang mga ginagawa dahil siya lang ang nag-iisang congressman na matapang na binulabog at binunyag ang Senado at Kongreso na kahit pa hinarang pa ito at pinatahimik ng bilang committee ng Kongreso ay patuloy pa ring naninindigan
para sa katotohanan at para sa kapakanan ng taong bayan. At ayon pa sa kanilang mga report at panawagan online, mahal naming Pangulong Duterte, nananawagan po kaming taong bayan na sana'y kunin niyo po at tanggapin ang matapang na si Rodante Marcoleta. Dahil siya lang ang katangi-tanging congressman na naandigan at hindi natatakot na harapin ang buhayang mambabatas sa gobyernong nagba ngayon. Karapat dapat talaga siyang masali dyan sa inyong partido dahil katulad rin ninyo siya na may kamay na bakal at hindi nagpapadikta sa mga ganid sa pera at kapangyarihan. Naway dinggin niyo po ang aming panawag para po sa Pilipinas para sa kapakanan ng taong bayan. Dapat lang talaga na masali si Kong Marcoleta sa hanay ng mga Duterte. Naway dinggin po ninyo ang panawagan ng taong bayan na sana'y kunin ninyo si Kong Marcoleta sa PDP dahil isa lang ang layunin ninyo na mapaunlad ang bansang Pilipinas at makaangat tayo ngayon sa kahirapan. Ngayon lang kami nakakita na sa kabila ng mga kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ng gobyerno at ng mga mambabatas ay mayroon pa talagang naiwang matino at may tapang. Kong Marcoleta lang talaga ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas sa mga Pilipino. Halos lahat ng mambabatas ngayon sa Kongreso ay sumapi na kay Tamba at tila lahat ay bayad na ng gobyernong nagba. Sunod-sunod lang sila kay Tamba Los pero si Kong Marcoleta hindi mapapasakop kay Tamba. Talino at may dignity at integrity si Kong Marcoleta. Salute you Kong Marcoleta, mabuhay ka dahil lagi kang naninindigan sa katotohanan. Kong Marcoleta, tibay lang ng loob sa tama po kayo, laban lang, hindi po kayo nag-iisa. Narito po kami sa likod nyo ni Inday Sara. Nanawagan po kami sa taong bayan, bumoto po tayo pagkat yan ay karapatan natin. Iboto po natin ang straight Duterte para sa ating mamamayan at magkaroon ang bawat tao ng karapatan sa ating bayan. ASEAN region, tayo ang kulelat when it comes to foreign direct investment. Kasi nga, yung kondisyones dito sa ating bansa, malabo. So, maraming mga magagandang batas na sa katuparan, hindi naman naipasa na batas, kaya lang hindi na ipapatupad. Pinag-usapan dyan sa interview yung singil ng kuryente. Napakamahal ang singil ng kuryente sa atin. And then, graft and corruption. Ang daming factors kung bakit tayo naghirap. But to me, pinakamatindi sigurong rason yung graft and corruption. Yung hindi talaga, it's about leadership. Panahon ni PRRD, hindi naman siya santo. May mga pagkakamali rin siya. Kaya lang, personal, naramdaman ko yung pagginhawa nung panahon ni PRRD, yung may farm kami nasa bundok. Hirap na hirap kaming magpunta doon dahil sirang-sira ang kalsada. Matagal ng farm namin yun, mga more than 20 years na namin nabili. It was only the time of PRRD na nalagyan ng sementadong kalsada. Bakit? Gusto niya eh. Gusto niyang magsilbi yung mga kontraktor na hindi nila ayusin yung paggawa ng kalsada o buildings na nako, hindi babayaran ng gobyerno. Ay di takot yung mga kontraktor. Ayusin nila yung project nila. Ito, latest ko lang nalaman na mayroon akong kaibigan na nagkwento sa akin. Nung panahon daw ni PRRD, dyan sa DPWH, hindi mo naman daw maiwasan. Meron talagang medyo may komisyon. Kaya lang mga 5% lang, pinakamalaki na yung 10% na yung punto, nababawasan ng 5 to 10% commission. Alam mo na. So, meron daw talaga. Hindi mo alam. But, this administration, sabi ng kaibigan ko, pag may nakuha ng pag-insure na ang isang kontraktor, automatic yung kontraktor magbigay ng 20% sa isang tao lang. Iba pa sa So, anong mapapala ngayon? Isang tao, 20% mawawala na dun sa pundo. Marami pang ibang hihingi.
Kaya ito na po yung sinasabi ni Mayor Benji Magalong na good governance. Labanan natin yan, i-expose natin yan kasi ang laking nawawala sa pera ng pundo ng taong bayan na pupunta sa corruption. Flood control projects. Pinagmamayabang. 5,500 flood control projects natapos na after 2 days, binaha ang Metro Manila. Palpak. So, yun po ang mga rason kung bakit tayo naghihirap. It's all about leadership, yung puso na magsilbi, wala. Inuuna ang bulsa, inuuna ang sarili bago bayan. How I wish na babalik yung, kailan ba yun? Panahon ni President Magsaysay. Hindi pa ako naipanganak. Panahon ni Magsaysay, kailan nababasa ko. Marami na akong na-research. One of the best presidents we ever had is Ramon Magsaysay. Kontra siya sa corruption. Kaya golden years po ang Pilipinas panahon ni Magsaysay. Matiwasay ang buhay natin. Ngayon, hirap tayo. Kaya ang challenge sa atin itong pag bumoto ulit tayo sa next election, piliin natin, huwag yung mga sikat. Piliin natin yung mga leaders na may puso, may malasakit, na uunahin ang bayan bago sarili.